Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Halina po, dumako po tayo sa tahanan ng Diyos, sa bahay ng ating Ama, at tayo ay magpuri, sumamba sa Kanya. Yung mga naging karanasan natin nitong week na to, katagumpayan man yan, blessing man yan, o mga pagsubok at hanggang ngayon ay tayo ay nasa kalagitnaan ng laban. Maging baon po natin yan para sambahin ang Panginoon sa umagang ito. Amen? Amen. Hallelujah! Sige po, i-ready na ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Patay katulad ko.
kasalanan. Pinadama mo na kami ay iyong nilinis at pinatawag, ginawang anak, at binigyan ng pagkakataon na magpuri, mabuhay sa mga biyaya ng Panginoon. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, tanggapin mo po ang alay naming mga pagpupuri sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba. Ito po ang aming pagpupuri. Dalawahin mo po, Panginoon, yung mensahe ng awitin na to. Gawin natin pagsamba ito, mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa
yan, Panginoon. Patuloy kaming may alay na papuri sa iyo, sa kabutihan na ginawa mo sa amin, Lord God. Sambahin ka, Panginoon, sa iyong kamangha-manghang gawa sa aming mga buhay. Hallelujah. Ito po yung laman ng puso namin, Lord God. Ang sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Ika'y sunyag ka.
man po sapat lahat ng kaya namin ibigay na pagpupuri sa iyo. Ngunit alam mo, Panginoon, na ang laman ng puso namin ay ang purihin ka, ang sambahin ka, ang ibalik ang papuri, ang pasasalamat sa ginawa mo sa aming mga buhay. Tunay na dakila ka, O Diyos. Tunay na mabuti kang Diyos, Panginoon. Nakita po namin kung paano ka gumawa sa aming mga buhay. At ngayon, Panginoon, ang mga buhay na ito, ang mga pinagong buhay mo ito, Panginoon, naroon na laging may pagpupuri, mayroong pagsamba, Panginoon. Kaya sa oras na tuloy, pakinggan mo po ang mga puso ng iyong mga anak sa pagsamba namin sa umagang ito. Oh, maawit ang aming puso ng pagpupuri sa iyo, O God. Hallelujah. Dumako ka, kapatid, sa papuri, sa pagsamba sa ating Panginoon. Ibigay mo sa Kanya ang papuri. Ibigay mo sa Kanya ang pagsamba. Dahil karapat dapat siyang sambahin. Karapat dapat siyang papurihan. Tingnan mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba napakaganda? Ano ang iyong tugon sa ginawa ng Diyos na yan sa iyo? Ang purihin siya at sambahin siya sa abot ng ating makakaya. Amen? Sige kapatid, sumamba ka sa Panginoon sa oras na ito. Sabihin mo sa Kanya, ihayag mo sa Kanya ang iyong papuri at pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, purihin ka, Panginoon. Oh, purihin ka, O Diyos. Salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Minsan pauwitin natin ang sambahin ka at ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Sambahin ka, sambahin ka, ang aking katuwang
us remain standing for the reading of the Word of God from the book of Genesis, chapter 22, verse 5. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. To deliver to us God's message, let us welcome with the love of the Lord, His dear servant, Pastor Levi Mendoza. Bago po tayo umupo, let us go to God in prayer. Thank you, Lord, sa magandang pagkakataon ng pagsamba sa iyo. Totoo, ang tanging katugunan ng aming puso sa iyong kabutihan ay walang iba, kundi pagsamba. Kaya po ngayon pa lang sa aming pag-aawitan, amin pong inaasahan at buong-buo ang aming pananalig, Panginoon, na naging katanggap-tanggap sa iyo ang aming buhay at pagsamba. At kung hindi man, Panginoon, anuman ang humahadlang dito, hinihiling namin na igawad mo sa amin ang kapatawaran. Ipakita mo sa amin, search our hearts, and see if there is any wicked ways in our hearts. Nang sa gayon, Panginoon, ay aming ma-identify, makita ito, at aming mapagkumbabang idulog at ihingi ng paglilinis ng iyong banal na dugo. Nang sa gayon, Panginoon, hindi masayang ang aming panahon, oras, at mga awitin, maging ang paglalaan ng aming atensyon sa iyong mga salita. Ang aming tanging layunin ay mapapurihan at maluwalhati ka sa aming buhay. Maibigay sa iyo ang lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo po ang bawat isa. Inaalala din namin ang aming mga mahal sa buhay, mga malalapit na mga tao sa amin, Panginoon, na hindi namin kasama ngayon. Sinasama namin, pinagpipray namin sila, Panginoon. Abutin mo sila at patuloy na ipadama na mahal mo sila at nais mong sila ay magkaroon ng isang tunay na pakikipag-ugnayan sa iyo. Ang may mga karamdaman, pagalingin mo po. Yung mga may mga mabibigat na suliranin, Panginoon, ay tulungan mo sila na hanapin ka at kapag hinanap ka nila, ipadama mo na ikaw ay Diyos na matatagpuan, masusumpungan. Samahan mo po kami sa umagang ito. Gayon din ang aming mga kapatid na kasama namin via online. Saan man sila naroroon, ang pag-abot mo at pagpapala mo ay sumakanila. Ikaloob mo sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat, ang peace of knowing that you are with them wherever they are right now. We praise you. We give you glory and honor in Jesus' name. Everybody say amen. Hallelujah. Makakaupo na po kayo. At magandang umaga sa inyong lahat. Nawa ay mayroon tayong maayos na sitwasyon o kalagayan sa ating buhay. At sumainyo ang pagpapala, kapayapaan, at pabor ng Panginoon anuman ang inyong sitwasyon ngayon. Hindi ko alam kung ano yung kalagayan natin sa sitwasyon na ito, but we are here for one purpose, and that is to worship God. Amen. Okay, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, I am here to worship God. Yan. We are here to worship God and nothing else. Nothing else. No, nothing else. At ito po yung ating series ngayong buwan, True Worship. Everybody say True Worship. Yan. At binasa na po yung ating passage for this week, no? Ang pagsamba ay isang bagay na nauukol para sa isang person lamang at iyon ay walang iba kundi ang ating Diyos. Walang ibang pupwedeng pag-ukulan ng salitang pagsamba kundi ang Diyos. Kaya mali ang kanta ni Ray Valera nung sabihin niya sa kanyang nililiyag na sinasamba kita, higit sa iyong akalang iniibig lang kita. Sapagkat nararapat lang to para sa Diyos. Ito ang pinakamataas na pagpapahalaga na hindi natin dapat ipagkaloob kanino man o sa anuman. Anumang bagay na pag-ukulan natin ang pagpapahalaga na higit sa pagpapahalaga natin sa Diyos ay matatawag na pagsamba, ngunit hindi sa Diyos. At anuman ang object o sino man ang pinapahalagahan nating ito, siya ay
tatawaging Diyos-Diyosan. Sapagkat hindi tamang pagsamba sa hindi tamang Diyos o Diyos. Kahit pa hindi Diyos ang tawag natin dito, pero kung mas labis ang pagpapahalaga natin, pwede itong matawag na Diyos-Diyosan. Sa pasimula ng series natin ng True Worship, maganda na simulan to doon sa bahagi ng Bible kung saan ito unang nabanggit. Genesis 22 verse 25, no? At ito yung layunin, no? Layunin natin na alamin kung ano ang mga bagay na nakapaloob sa pagsamba. Ano ba yung meron sa pagsamba? Saan ka pupunta? Sa church, no? Yan ang modern na tawag. Yung noong araw, saan ka pupunta? Magsisimba. Di ba? At binabanggit pa rin natin yan. Pero yung mga millennials, mga Gen Z, ano yan? Sa church, magche-church. Yan. At nagagaya na rin natin yan. So ito po yung layunin, no? Para magawa natin ito ng tama, hindi ayon sa ating standard, kundi ayon sa ninanais ng Diyos sa mga, sabi sa Bible, tunay na sumasamba sa Kanya. Nabasa na natin yan. No? May mga tunay na sumasamba at may mga peke na sumasamba. Kaya mas makabubuti na alamin natin muna ang kahulugan ng worship. Everybody say worship. Worship. Yan. Shaka. Ito yung Hebrew word na ginamit sa Genesis 22. Anong ibig sabihin ng shaka? Ang ibig sabihin nito ay bow down or pagyukod o surrender o pagsuko o pagpapasakop. Ginamit ang salitang ito sa Old Testament 172 times ayon sa mga nagsasaliksik o nag-aral ng Biblia. At nang gamitin ni Abraham ang salitang ito, nakapaloob dito ang kanyang intensyon na isama ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac sa ibabaw ng bundok upang yumukod, magpasakop at gawin ang naaayon sa hinihingi ng Diyos mula sa kanya bilang pagsamba. Worship is a two-word combined. Worth and ship. Yung worth speaks of value and ship means of to concede. Sa pagsamba, binibigay mo sa object ng iyong pagsamba ang anumang hinihingi nito mula sa iyo. Practically speaking, ang act ng pagsamba ay ginagawa ng lahat ng tao. Ginagawa nating lahat ito. Kung ano ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, yuyukuran niya ito. Ibibigay niya ang kanyang buong puso dito at gagawin ang lahat, masatisfy lamang niya ang hinihingi nito. Minsan hindi tayo aware, nagagamit natin ito. Ikaw ang buhay ko. Yung asawa mo ang buhay mo. Yung anak mo ang buhay mo. Paano pag wala na siya? Wala ka ng buhay? Minsan nagagamit natin ito ng mali. Sa kagustuhang ipahayag kung gaano sila kahalaga. Pero mas maganda bilang mga Kristiyano, alam natin yung ating sinasabi. Maganda yung kanta ni Basil Valdez. Bakit labis kitang mahal? Pangalawa sa may kapal. Higit sa aking buhay. Tama. So, mahalagang tama. Mahalagang alam ng asawa mo na pangunahin ang Diyos kaysa sa Kanya. Mahalagang alam ng anak mo yan. At anumang bagay na pinapahalagahan mo. Bawat tao may sinasamba. By the way, yun pong pagmamano sa nakakatanda. Tinuturuan ng mga bata ba na magmano sa nakakatanda, di ba? Magmano, mag-bless, no, sa mga nakakatanda. Ito'y nag-ugat sa ganitong sa pagsamba. Ang concept po ng pagmamano, pagbibless, ay paggalang sa nakakatanda. Pagpapakitang galang. Gesture, pangunahing gesture. Ibig sabihin, anuman ang mamagitan sa iyo at ang nakakatanda na minanuhan mo, dapat consistent ka
na mula sa pagmamano hanggang sa pakikipag-usap mo sa Kanya, may paggalang ka. Sapagkat ano ang saysay na nagmano ka tapos minura-mura mo lamang yung matanda. At hindi nisrespect mo siya. Walang consistency doon. Kaya nagiging formal na lang o ritual na lang yung pagmamano pero wala namang paggalang. Kung ikaw minamanuhan at binabastos-bastos ka, sabihin mo, huwag ka nang magmano-mano sa akin kung ganyan din lang ang aasalin mo sa akin. So ganun din po sa Panginoon. Kapag tayo ay sumasamba, we worship, we raise our hands, we say we worship you, dapat consistent din ito sa ating pagturing sa Kanya sa bawat araw at bawat sitwasyon at bawat ating ginagawa. So, bawat tao po may sinasamba. Ang tanong, sino? Yan. Yan ang magandang ma-identify. Lahat tayo may sinasamba. Ang tanong, sino o ano ang ating sinasamba? Sana ang sagot ng bawat isa dito ay, ang Diyos lamang ang aking sinasamba. Amen po ba dyan? So, maliwanag yan. By the truth in the Bible, maliwanag yan. Pero liwanagin din natin sa ating sarili. Kasi iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Okay. At tayo ay ginajudge ni Lord, hindi sa ating sinasabi, kundi sa ating ginagawa. Worship is the most important act of a Christian. Kung ikaw ay, if you're a Christian, you must be a person who knows worship. Sapagkat ang lahat ng bagay na iniisip natin, sinasalita natin, ginagawa natin, dumadaloy mula sa pagpapahalaga na iniuukol natin sa Diyos. Ang ating performance, pananaw, attitude, pag-attend sa church, pagpipray, pagbibigay ng tithes and offering, paglilingkod, pakikinig ng salita ng Diyos, at maging ang ating praktikal na pamumuhay, reflection ng lalim o babaw ng ating tinatawag na pagsamba. And since lahat tayo ay ginagawa ito, ginagawa natin lahat ito alamin natin ano ba yung essential elements na dapat ay nasa likod ng ating ginagawang pagsamba para matiyak natin na tunay ang ating pagsamba. Hindi sayang yung pamasahe sa tricycle. Hindi sayang yung sabon na ginamit natin sa paliligo, ang shampoo, ang toothpaste, no? At ang oras na napakahalaga na iniuukol natin sa Diyos. Yung marami sa inyo, kung wala kayo dito, tiyak kumikita kayo ng pera ngayon. Pero yung supposed to be na kinita mo ngayong araw ay offering mo sa Diyos sapagkat yung sarili mo hindi nila mo dito bilang pagsamba sa Diyos. So meron kang indirect offering na sa Panginoon ngayon pa lang sa pagsamba. May mga sinacrifice kang mga bagay pero hindi natin pwedeng tawaging sacrifice yun. May mga bagay na pinili mong hindi gawin alang-alang sa pagparito mo upang sambahin si Lord. At isipin mo kung ano ang iisipin ng Diyos sa bagay na ginawa mo. Baka yung iba sa inyo nagdadalawang isip Baka nandito ka ngayon, hindi talaga, kung pwede lang, wala ako dito ngayon pero nandito ka na no? So isipin mo anong ikakatuwa ng Diyos sa iyo and how the Lord will reward you, no, for your act of worship. Kaya po, hindi simpleng bagay lang yung pagpunta sa church, mga kapatid Hindi ito simpleng bagay. Ito ay seryosong bagay. Pero maganda, alam natin yung essentials of a true worship. 3 lang ito. Number 1, preparation. Everybody say, preparation. Yan. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno. Everybody say, preparation. Yan. Ang pagsamba ay nag-uumpisa sa ating puso. Iba-iba ang paraan ng pagsamba. Merong tinatawag na private worship. Ito yung personal na pagsamba mo, yung nagpapatugtog ka ng worship songs. Pagkagising mo sa umaga, okay, nagbabasa ka ng Bible, nagpipray ka, nagko-quiet time ka,
umaawit ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ano man yung ginagawa mo na pagpapaunlad ng iyong spiritual life, in private, no, ito ay tinatawag na private worship. Mahalaga po mga kapatid yun na nag-uukol tayo ng ilang sandali sa isang araw para sa Panginoon. Mahalaga yon. Ginagawa ni Abraham ang habit na ito. Habit niya to. In fact, sa kanyang private worship siya, kinausap ni Lord na ihandog ang kanyang anak sa bundok ng Moriah. Napaka-importante ng private worship sa ating spiritual life. Hindi ito maaaring mapalitan ng public worship. Yung sasabihin mo, sumisimba naman ako tuwing linggo eh. Hindi ito kayang palitan, yung private worship. Ito ay pang-araw-araw na kailangan natin. Iba yung public worship sa private worship. Yung private worship, preparation mo para makapag-participate ka ng tama sa public worship. Ang isang taong nagwo-worship in private, iba yan pag nag-worship in public. May kakaibang hindi mo maipaliwanag na dating yung kanyang pagsamba. Preparation speaks of your own private worship. Pangalawa, worship in public or public worship. Yung public worship, hindi to isang option, mga kapatid, hindi to option. Pag may time ako, pupunta ako sa church. Pero pag wala akong time, ito ay mandatory sa lahat ng mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba yon? Hindi to suggestion, mga kapatid. Kaya batiin mo yung katabi mo, sabi mo, congratulations. Hindi na kita kailangan tanungin kung alam mo yun. Dito ka na. Amen. So, iniutos din ni Lord sa church. Mababasa natin yan sa Hebrews chapter 10, verse 25. Ang sabi doon, may implikasyon pa nga na may kumakaligta dito, may kumakalimot kaya ang pagsasabi ng sumulat. Kaya't huwag ninyong kakaligtaan. Ibig sabihin, merong nakakaligtaan. Ito, no? Kung ikaw ay isang mananampalataya, tinawag ka ni Lord na sumamba, kasama ang mga kapwa mo mananampalataya bilang public declaration na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, at hindi mo ito ikinahihiya na ikaw ay isang Christian, ikaw ay isang born again, ikaw ay isang mananampalataya. Amen. So Psalm 95 verse 6, sabi dito, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care." Buo ang isang linggo mo kapag sinimulan mo sa pagsamba. Amen. Pero yung buong isang linggo, walang para sa Diyos, kulang ang isang linggo mo. Parang parang ironic. May isang araw kang may isang araw kayo pinahinga pero buo. Pero yung 7 araw, kulang. Napakahalaga po sa bawat pagsamba na meron kang preparation. 100 verse 4 ng Psalm. Sabi dito, kung may verse tayo, pakipakita at basahin, sabayan niyo ko. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Amen. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Preparation speaks of pagpasok mo pa lang, nagdiriwang na ang iyong puso. Hindi nagmamaktol. Bago ka pa pumasok, dapat puso mo puno na ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka mag-uumpisa magpasalamat kapag nagsimula na yung worship celebration. Kung kayo ay worship leader, ang nakakaramdam lang ng ginagawa ng worship leader ay ang worship leader. Isa sa trabaho nila ay i-inspire ang mga tao na mag-worship. Para silang sisindi ng isang ng apoy.
At sisindihin nila ito, hihipan nila ito, papaypayan nila ito, gagawin nila lahat para yung apoy ay mabuo, malaki. No? Pero, kaya kapag hindi handa yung mga tao, ramdam din yan ng worship leader. Ramdam nila, parang ang bigat, parang hirap buhatin ng mga taong ito, parang pasa ng daigdig. No? Kaya minsan lalabas yung litid ng mga yan. Kaya kung todo panalangin ng mga taong yan, kung todo preparation sila, para lamang sa isang maikling pagsamba, 30 minutes na paglilid ng worship. So hindi biro po ang kanilang ginagawa. Throughout the week, yung iba, advance pa, piniprepare na nila yan. Ganon nila pinapahalagahan kasama ang ating mga musicians and all those who are working in relation sa maayos na pagsamba. May mga preparations tayong ginagawa. Mga kapatid, ito ay naglalayon na maibigay nila yung best sa Panginoon at maging instrumento sila ng Panginoon na ma-encourage na lahat tayo ay sumamba sa Diyos. Kaya sa ganung paraan, natutulungan natin sila at nabibigyan natin sila ng inspirasyon to lead us in worship. So we must pray for them. Mga tao rin yan na nangangailangan ng inspirasyon. So sa worship, hindi po dapat yung worship leader lang ang inspiring. Dapat, ang bawat isa sa atin, inspiring. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang inspiring? Nung dumating si Abraham sa paanan ng Mount Moriah, hindi niya kailangan pang i-encourage na sumamba sa Diyos. Hindi na niya kailangan. Hindi na niya kailangan pang paalalahanan na dalhin ang kanyang pinakamainam na handog sa Diyos. Hindi na niya kailangang awitan ng fast songs and slow songs. In fact, dito sa unang mention ng worship, wala pong kantahan. Hindi na niya kailangang ang mga bagay na ito. Pero, handang-handa si Abraham nung oras na yon. Alam niya ang kanyang gagawin. Dala niya ang lahat ng kailangan at walang makakapigil sa kanya na sumamba sa Diyos. So ang tanong sa bawat isa sa atin, gaano ka kahanda na sumamba sa Diyos? Yun yung tanong, no? Ngayon ay nakikita ko na parang nag-iiba na po tayo. Marami sa atin maaga nang pumupunta sa church on Sunday. Palakpakan natin yung mga maaga nang pumupunta sa church. Pero yung iba nalalate pa rin talaga. Alam niyo po, napakaganda no? Nung sabihin ng ating program head, si Icon, sabi niya, let's start on time. Mula nun, ginawa na po natin yan. We start on time. Kahit 3 tao, we start on time. So, nakita ko may paglago sa bawat isa kasi priority na nila to go to church on Sundays. Morning. At yun nga po maganda, pupunta na rin lang tayo sa church. Amen? Mapupunta ka na rin lang sa church. Ano sunod? Minsan kung kailan linggo, malakas ang ulan, masama panahon, may bigla ang pangyayari na hindi inaasahan, nasusubok ang ating pagsamba at ang ating kahandaan. Yung phone mo, naka-airplane mode ba? May dala ka bang ballpen kung nagsusulat ka sa notes? Yung tithes mo at saka yung offering, ready na ba? If you want a true worship experience, preparation is the key. Everybody say preparation. Sa lahat at maraming issue ng buhay, napaka-importante ng preparation. Sa pag-aasawa, importante ang preparation. Sa pagpasok ng anak, sa eskwelahan, malapit na. Importante ang, may bag na yan, may ballpen na yan, may mga gamit na yan, may uniform na yan. Preparation. Importante ang preparation. If you want a true worship experience, preparation is the key. So hindi lang yung mga may gagampanan sa worship celebration ang dapat prepared. Dapat ang bawat isa sa atin ay
prepared. At dahil ako'y part ng worship, I have to be prepared also. Preparation, 1, 2, 3, 4, 5. 5 P's of a powerful performance, a powerful output. Proper preparation prevents poor performance. I first heard it mentioned by Kuya Bayan. May pretty pa yon. Proper preparation prevents pretty poor performance. True worship requires preparation. Iba ang handa. Amen. Tama po ba yon? Iba ang handa. Ganon din sa pagsamba. Number 2, expectation. Everybody say expectation. Verse 3 ng Genesis 22, everybody. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Take note of the word, babalikan namin kayo. Ang statement na ito ni Abraham is a statement of expectation. Ulitin nga po natin, expectation. Malinaw yung instruction ni Lord how they will worship. He will offer His Son, meaning He will kill His Son as an offering for His worship. But look what He said, babalikan namin kayo, we will come back, sabi niya. Meaning, alam niya kung anong gagawin niya. Papatayin, susunugin, gaya ng isang tupa o kambing ang kanyang anak. Dapat, alam niya na pagbalik niya, hindi na niya kasama si Isaac. Ang tanong, ano ang nais ipakahulugan ni Abraham sa statement na sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo? This is a statement of expectation na nag-uugat sa kanyang malaking pananalig sa kapangyarihan at sa kayang gawin ng Diyos. Basahin natin Hebrews 11:17-19. Everybody. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinghagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Yung worship na pag-o-offer ni Abraham sa Diyos bilang handog ay nangyari. Sapagkat bago pa lamang pumunta si Abraham sa bundok ng Moriah, buo na sa kanyang isipan ang kanyang gagawin at handa na siya. Kaya naialay niya si Isaac. True worship must be done with great expectation. Sa ating pagsamba, mga kapatid, asahan natin at sampalatayanan na si Lord ay gagawa ng isang bagay na siya lang ang makagagawa. Hebrews 11 verse 6. Everybody, please read it with me. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ginagantimpalaan niya ang mga taong may katotohanan sa kanyang puso. Anyone who comes to Him, ibig sabihin, anyone who is in the attitude of worship to Him. True worship requires expectation that God is truly God and that He blesses those who seek or worship Him. Hindi na po kailangang sabihin pa ito. Once na may ginawa kang pagsamba, hindi mo na kailangan i-memorize ito. May reward si Lord sa bawat isa. Ang tanong, mga kapatid, ito importanteng tanong. Sa buhay na ito, o sa kalagayan mo, ano ang inaasahan mo mula sa Diyos ngayon?
with the offering that you have for God today, what do you expect Him to do for you? Wala nang tunay na pagsamba kung ang ating ginagawa lamang ay makiayon. Sa pagtayo po tayong lahat, upo po tayong lahat, awitin po natin ito, pakinggan po natin ito, magbigay po tayo ng offering at hintayin po nating matapos ang gawain. Kapag ganun ka-mechanical ang pagsamba mo, sayang ang oras mo. Sayang ang panahon mo. Pero naparito tayo para katagpuin si Lord. Amen? At ang mga kapwa natin na anak ng Diyos. At umaasa tayong may gagawin si Lord sa ating kalagitnaan at sa bawat isa sa atin. So, kaya po, kasama ng worship yung encouragement, no? Yung ma-inspire ka sa isa't isa at maging inspirasyon ka sa bawat isa. May expectation. Meron tayong hinahangad. Na pagkatapos mong sumamba sa Diyos, may gagawin si Lord sa buhay mo. Hindi ko ma-identify yon. I do not know kung gaano ka-importante ano yung Isaac na napakahalaga sa'yo, napaka-importante sa'yo, na inaasahan mong ibabalik ng Panginoon sa'yo o ipagkakaloob ng Panginoon sa'yo. Ito yung sinasabi natin, hindi mo siya sinasamba, pero napakahalaga niya, hindi mo maitatanggi. Ngunit pinili mong unahin si Lord at hindi ito. Pero ine-expect mo na hindi i-disregard ni Lord ang bagay na ito na mahalaga sa iyo. Yan ay karanasan ko at karanasan ng marami sa atin. Alam niyo po ba na nirerespeto ng Diyos ang mga bagay na itinuturing nating mahalaga para sa atin? Huwag lang yung kasalanan, ha? Maraming ang patotoo tayo, mga simples and little wishes natin. Yung mga maliliit na mga bagay lang. Kumikilos si Lord sa mga maliliit na mga bagay na yon. How much more sa mas mga malalaking bagay na labis na mahalaga sa iyo? That is the essence of worship. Kung pinapahalagahan mo ang Diyos ng pangunahin sa buhay mo, sa palagay mo, itong Diyos na ito, hindi ba niya pahahalagahan din ang bagay na para sa iyo ay mahalaga? Ikaw ba na isang tao na ginawa ng napakabuting bagay ng isang tao, ng kapwa mo sa iyo? Hindi ba ang susunod mong iisipin, ano kaya ang magagawa ko para sa kanya in return? Marami kayang taong nagulat dahil nabiyayaan sila ng isang bagay dahil lang sa pagpapahalagang ginawa niya sa isang tao na hindi naman niya inaasahan biglang. So, how much more sa Diyos? So, it is just right to come to God with expectation. Expectation that God will do something on whatever it is which is very, very important to you. God respects that. And as you become so prepared in your worship and do what God requires in your worship, He will also give you what you expect and even more. Number 3, concentration. Everybody say concentration. Ano po yung una? Preparation. Pangalawa, expectation. Number 3, concentration. Verse 11, 9 to 11. Everybody, read with me, please. Pagsapit nila sa lugar na tinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham! Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. You cannot truly worship if you have so many things in your mind. Problema yan ang marami sa atin.
nasa church ka. Andito yung katawan mo, andito yung paa mo, kamay mo, lahat andito. Pero yung isip mo, wala dito. Kung ano-ano tumatakbo sa isip mo, naghahabulan sila. Kaya, pagtanong, anong message? Basta maganda. Pag nag-reflection na, o sige nga, share ka doon sa message. Ay, ang ganda po ng sinabi ni Pastor. Ano nga yun? Basta po maganda. Sino nagkakaproblema ng ganyan? Nahihirapan sa concentration. Nabunot ko ba yung plancha? Sino kaya papakanta? Sino kaya magpipreach? Anong oras kaya matatapos ang service? May gagawin pa kami mamaya eh. May pupuntahan pa ako eh. Kumusta kaya yung anak ko doon sa Castle Club? Baka binubugbog na ng mga teacher doon. At kung ano-ano pa. Yung iba kung ano-ano nililinga habang nasa church. Kung sino-sino hinahanap. May mga kabulungan. Yung iba naman, bukas yung messenger. Yung iba naman, tingin ng tingin sa suot niya. Yung iba, iniisip, saan kaya kami manananghalian? Yung kayang kausap ko na magdadala kami baon, may dala kayang baon o makikikain na naman sa akin? Ano kaya bibilhin namin bago umuwi? Ang daming iniisip. Pero sabi mo, mag-church ka. Sayang pamasahe, sayang makeup. Merong isang mag-asawa, pauwi na sila galing sa church. Sabi ng babae sa asawa niyang lalaki habang nagmamaneho sila, nakita mo yung suot ni Sister Susan? Ang sagwa! Sabi ng lalaki, hindi ko napansin. Yung terno ni Brother Mike, badoy! Sabi ng babae, sabi ng lalaki, hindi ko rin napansin. Ito, tiyak, napuna mo. Yung gupit ni Pastor, hindi bagay. Sabi niya. Sabi ng lalaki, hindi ko rin napansin eh. Nainis na yung babae. Sabi niya, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Tuwing nagsisimba tayo, lagi kang wala sa sarili mo. At ang wala sa sarili, yung lalaki. So, eto yung tanong ko sa inyo, mga kapatid. Sino nakakatanda ng sermon ng isang linggo? Hindi ko po napansin. Ano po yung verse na ginamit? Hindi ko napansin. Yung title, hindi ko rin napansin. True worship requires concentration. Everybody say, concentration. Dapat yung focus natin sa Diyos. Sa mga sinasabi ng awit na ating inaawit at sa kanyang salita. We cannot worship without true concentration. Pag umuwi ka mamaya at walang tumatak sa isip mo, sa puso mo, hindi nangusap si Lord, hindi po si pastor ang may problema. Kapag umuwi ka na hindi ka na-bless, tandaan mo number 1, hindi ka narito para ma-bless. Narito ka para i-bless si Lord. At maging blessing sa iba. Amen. So hindi po yung sound system, hindi yung worship leader, hindi yung usher, hindi yung katabi mo ang may problema. May problema ka sa concentration. Yan. Tingnan nyo to. Paakyat sa bundok, nagtatanong ang anak ni Abraham kung nasaan yung iaalay. Sabi niya, Tay, alam niya kapag nag-worship, may dala-dala silang pang-alay eh. Pagdating sa bundok, nagsimula na si Abraham na gumawa ng altar, inilatag ang mga panggatong, inihanda yung apoy, ginapos niya si Isaac, inihiga niya sa ibabaw ng altar, kinuha ang patalim, itinaas ito, sasasakin ng kanyang anak, buo sa kanyang isip ang lahat ng kanyang gagawin. Iban, kung ikaw to, Jamel, Sister Noemi,
maloloyon. Yung mga bagong baby natin dito. Ang dami natin bagong baby dito eh. So, buo na gagawin niya. How does a father feel, no? Narinig niya to at hindi itinuloy ang kanyang gagawing pagtitil sa anak nung marinig niya yung tinig ng anghel. Pero kung ito i-dramatize mo, ilalagay mo yung sarili mo kay Abraham, mahirap mag-concentrate. Ano kaya nasa isip niya? Kaya ko kayang i-carry to? Offering pa lang. Hindi maalam kung tatayo ka na nga o hindi o magbibigay. Hindi ka kaya mawala sa focus, pero hindi si Abraham. Concentrated siya. Alam niya ang kanyang gagawin. Matalas ang kanyang pandinig sa tinig ng Diyos. Kung na-distract siya sa pangungusap ng kanyang anak, kung na-distract siya sa kanyang nararamdaman, marahil namis niya yung tinig ng anghel. There is a great message on this. And I believe ito ay pwedeng totoo sa lahat ng bawat isa sa atin. Once na mapatunayan ng Diyos na desidido tayo na sundin ang kanyang kalooban sa ating buhay at gawin ang kanyang ginagawa, alam nyo ba, kadalasan dito nagsasalita ang Panginoon. Once na ikaw ay nag-decide na at buo na yung loob mo na gawin ang nire-require, hinihiling ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, nagpasya ka na pabor sa Panginoon. Ano man ang kapalit nito, doon mo naririnig ang still small voice of God. Dito siya nagsasalita. Dito niya sinasabi ang napaka-importanting bagay na dapat ay hindi mo ma-miss at marinig mo. Concentration. Ito po yung problema ng maraming tao ngayon. Lalo na sa panahong ito, kahit pa ikaw ay Christian na, ang daming nakakapukaw ng ating atensyon. Alam niyo po, ako ang mga bata na naglalakad yan, hindi po ako nadidistract sa kanila. Why? Kasi iniisip ko, bata sila. Kung alam na nila ginagawa nila, hindi nila gagawin yon. Tayong matatanda, kung madidistract tayo sa kanila, it's your choice. Ang nakakatawa, si Brother Jojo ang maglalakad dito, magtatakbo. Yun, nakakadistract yun. Pero bata yan eh. Naintindihan niyo po. Ang Panginoong Jesus, naglalapitan yung mga bata sa Kanya, na-distract ang Kanya mga disciples. Pinagalitan ni Lord, hindi yung bata. Yung Kanya mga disciples. Hayaan nyo lumapit sa akin ng mga bata. Kaya mga may anak, hayaan mag-iyakan yung mga anak nyo dito, okay lang yan. Walang problema. Hindi sila source of distraction. Mas maganda pa nga nandito sila. Dito sila nag-umpisang umiyak. Dito sila huhubugin. Kung dahil lang sa nakakaistorboan ako, hindi na ako magsisimba, anong mas may magandang epekto? Hindi po ba? Naiintindihan po natin mga kapatid. Kaya may mga batang yan, kung kaya natin i-contain. Kung hindi, huwag maging dahilan para tayo madistract sa kanila. Na-enjoy nila ang church kung ganun. So, marami nakaka-distract sa atin. Marami nakakapukaw ng atensyon. Cellphone, AirPod. May iba nga nasa church na may nakasaksak pa sa tenga eh. Kung tingnan yung tenga ng katabi mo, matitisod yan. FB, Netflix, Messenger, Instagram, TikTok, Shopee, Lazada, Foodpanda, discounted na kung ano-ano. Sabi po sa pag-aaral, paikli ang span ng attention ng tao. Kaya kahit sa church, naiinip pag mahaba message.
Nung panahon ni Pablo, ang haba niya magturo, nagkandatulog na si Tychicus. Nahulog tuloy. Pero hindi siya umalis, kahit nagkakandatulog. Inantok lang. Ang problema lang dito, kapag nawala ng concentration, no, ay in-apply natin sa usapin ng pagsamba. Sapagkat pagdating sa Diyos, hindi po katanggap-tanggap ang pagkainip. The number one requirement of faith is ability to wait. Kapag hindi ka nakapaghintay, disaster yan. Hindi nakapaghintay si Sarah, disaster. Whether in private or public worship, lack of concentration will lead to lack of communication from the Lord. It takes communication. It takes concentration. And without a word from the Lord, how can you know what you are going to do next? How can you respond properly? How can you benefit from your preparation? How can you witness the realization of your expectation without concentration? True worship requires concentration. Number 4, conclusion. Everybody say conclusion. O worship leader, narinig nyo na. Conclusion. Okay. As we end this message, sa aktong pagsamba ni Abraham, pinigil ng Diyos ang patalim na papatay kay Isaac. Pakinggan niyo po ito. Upang ibalik siyang buhay sa kanyang ama. Handa ang Diyos at batid niya ang kanyang gagawin. May ipinalit siya na siyang naging handog para masatisfy ang hinihingi ng pagsamba. Di ba po ganito yung ginawa ni Lord Jesus para sa atin? Pinigil ng Diyos ang patalim ng hatol na kamatayan at ipinalit ang kanyang anak na si Jesus bilang kabayaran. Dahil dito, hindi mo ba ibibigay ng buong buo ang iyong pagsamba sa Diyos na labis na nagmahal sa iyo? May ipinalit sa iyo. Wow! Hindi mo ba siya aalayan ng tunay na pagsamba na kinakapalooban ng kahandaan, pag-asa na gagawin niya ang higit sa iyong inaasahan at hindi mo ba ipagkakaloob sa Kanya ang buo mong atensyon sa Kanyang pagka-Diyos at sa Kanyang pangungusap mula sa Kanyang salita. So, ito po yung tanong in this series of true worship. Let us seek or search ourselves. Ikaw ba, satisfied ka ba sa iyong pagsamba? Satisfied ka ba? Gusto mo bang i-renew ang iyong sarili sa tunay na pagsamba? Handa ka bang aminin na hindi mo napaghahandaan ng lubos ang bawat oras ng pagsamba mo, whether private or public? Handa ka bang aminin na madalas nadidistract ka na mga activities mo sa buong araw, sa buong linggo, dahil dito nahihirapan kang mag-concentrate at minsan nagiging ritual na lang ang pagsamba? Nais mo bang baguhin ito? Ito po yung ating goal, that at the end of this series, we will worship the Lord with preparation, with expectation, and with concentration. So, kapag tama ang pagsamba, mararanasan mo si Lord na gumawa sa buhay mo ng mga bagay na walang makakagawa kundi siya lang. Dito natin magandang i-apply yung expectation. May mga bagay sa buhay natin na alam nating walang ibang makakagawa kundi si Lord lang. Ngayon, alam mo na yung susi. Pagsamba. Bakit hindi mo pagyamanin ang iyong buhay? Pagsamba.
Worship the Lord with your mind, with your heart, with your soul. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your being. Nakang tuwing tayo ay sasamba, wala. Siya lang talaga ang pinag-aalayan natin ng pagsamba. Tayo tayong lahat. Kung nauunawaan mo na wala kundi ang Diyos lang ang karapat-dapat na pag-ukulan ng tunay na pagsamba. At nakita mo na kung nire-review mo yung mga nakaraang araw o yung paraan ng iyong pagsamba at nakita mong hindi pasado, hindi ka tanggap-tanggap at may magagawa ka para baguhin ito, ayusin ito. Ito na yung pagkakataon. Simulan natin ngayon pa lang, first Sunday, first topic ng ating series. So that next week, when you come, you are well prepared, full of expectation, and ready to concentrate on His Word. Let us go to God. Panginoon, kami ay dumudulog, lumalapit sa iyo sa oras na ito. Dala namin sa aming puso at kalooban ang mga isaak ng aming buhay. Hindi ito naliningid sa iyo, O Diyos. Ito yung tila baga kalaban ng aming pagsamba. Ito yung mga bagay na tila hindi namin kayang i-give up at pinipilit namin kumbinsihin ang aming sarili na i-justify para lamang hindi kami makonsensya na lubusang isuko sa iyo ang bagay na ito. Na kung mananatili ang ganito sa aming isipan, hindi kami totoong makakasamba. Hindi kami lalago, hindi kami uunlad, at masasayang lamang ang bawat panahon na aming ginugugol sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Kausapin mo kami, Panginoon. Ipaunawa mo sa amin
ang lalim at tunay na pagsambang inaasahan mo mula sa amin. Na hindi ito mismo ang mga bagay na literal na gawang paglilingkod na aming ginagawa, kundi yung pagpapasya ng aming isipan at puso sa isang issue ng aming buhay na mahalaga sa amin at tila baga ipinaglalaban namin at nagiging kakumpetensya ng aming pagsamba at buong pusong paglilingkod sa iyo. Ano man ang mga bagay na ito, bigyan mo po kami ng habag na aming lubusang maisuko ito sa iyo at maibigay sa iyo ang tunay na pagsambang inaasahan mo mula sa amin. Salamat po sa oras na ito, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming hinuhubog. Hindi ka pa tapos sa amin, maaaring may maraming mga bagay pang kailangang ayusin sa aming buhay. Lord, we pray, simulan mo na po ito ngayong araw. Tulungan mo kaming magpasya ng ayon sa iyong inaasahan. Tulungan mo kaming magdesisyon ng mga bagay na makapagbigay ng kaluguran sa iyong buhay. May our acts of worship be a worship that reaches the heavens, a worship that pleases God, and worship that attracts the favor of God. Give us a spirit, a mind, and a heart that is willing to humble ourselves and submit our will to your will. Not our will, but your will. Not our ways, but your ways. Not our thoughts, but your thoughts, O God. We offer to you the whole of our lives. The entirety of everything that we have, we offer them to you, O God. We lay them down to you as our offering of worship. Pagpalain mo po ang bawat isa. Samahan mo kami sa aming adventure, sa aming journey ng pagsamba sa iyo. Na mula sa mga maliliit na mga bagay, ay ma-train namin ang aming mga sarili na bawat bagay na ginagawa namin is an act of worship. And in everything that we do, there is only one goal, to glorify God. Malugod ka sa aming buhay. Nawa, bawat himaymay ng aming katawan, bawat bagay na taglay namin, lahat ng bagay na mahalaga sa amin, ay utusan naming sumamba sa iyo. We give you glory and honor, and thank you, Lord, for your generosity. Thank you, Lord, for your forgiveness. And thank you, Lord, for loving us with our imperfections, with our shortcomings. At salamat sa kahandaan na kami ay ayusin, baguhin, at patuloy na hubugin ayon sa iyong wangis. We give you glory and honor. Ang pag-ibig, pagpapala, kapayapaan, at pagsama mo ay aming tanggapin at taglayin sa buong linggo. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Praise the Lord! Dadako po tayo sa ating tithes and offering. Alam ko, ito, noon pa man, na-practice na natin, kaya prepared na tayo. Okay, sige po, basahin ko lang po ang salita ng Diyos. Sabi po sa mga Kawikaan, 3, verses 9 to 10, Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na lagi nating mapanghahawakan. So pagdating naman po sa ating mga pananalapi, sa ating mga kayamanan, in-encourage po tayo ng Panginoon na parangalan si Yahweh. Ang pagbibigay po natin ng ating tithes and offering ay ating form of worship.
Amen? Hindi lang siya yung worship sa song. So, nag-worship din po tayo sa ating pagbibigay sa Panginoon. Pinaparangalan po natin si Yahweh, ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating mga kayamanan at mga kaloob. And grabe po yung sinasabi dito ng Panginoon, di ba? May kalaki pong pangako at meron din tayong expectation. Meron din tayong i-expect na po. Kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Ano ba ang mga kamalig natin ngayon? Ano ba yung mga sisidlan natin ngayon? Yung refrigerator natin, yung shelf natin na lalagyan ng mga iba't ibang mga pagkain, mga pinamalengke, yung ating mga wallet. Ano pa? Bangko natin, sisidlan, no po? So, iba't iba yung iba-iba yung sisidlan natin ngayon at saka kamalig natin, di ba po? Pero lahat ng yan ay aapaw at hindi matutuyo. So, meron tayo, ayan yung ine-expect natin sa Panginoon. Amen? Kaya patuloy po tayong magtapat at purihin natin ng Panginoon sa ating pagbibigay sa Kanya. Sige po, hawakan natin ang ating mga tithes and offering envelope at tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Salamat, Lord God, sa panibagong pagkakataon na malaya po kaming nakakalapit sa iyo, Panginoon, na malaya kaming nakakapagpuri, sumamba, Panginoon, in every form, Lord God. Salamat, Lord God. And this week na nagdaan, Panginoon, salamat sa pagtatawid mo po sa amin, Lord. Salamat dahil inaakay mo kami every seasons of our lives, Lord God. Ano man ang sitwasyon, Panginoon, lagi kang naririyan para sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ilagay niyo po sa aming puso ang pagiging matapat sa aming pagbabalik ng aming tithes and offering, na pagbibigay namin, Lord God. And nawa, Panginoon, mula sa aming puso, Lord God, ito po yung maging act of worship namin, Panginoon. Yung kaya namin gawin, yung pinipili namin gawin para sa iyo, Panginoon. Lord, help us. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa namin ito. Palaguin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Stretch mo yung pananampalataya namin na anumang sitwasyon ng aming buhay, nakakaranas man kami, Panginoon, ng kagipitan, nakakaranas man kami ng problema, Lord God, pinipili ka namin, uunahin ka namin, Panginoon. Ibibigay pa rin namin yung best namin para sa iyo, Lord God. And lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo at pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong tumayo at magkaloob. Dadaan po tayo sa ating mga gilid at babalik po tayo sa ating upuan sa pamamagitan ng aisle. Happy giving po, everyone. God bless. Sa biyaya